Ilalantad, ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Topa Show! Mga kasama, magandang umaga po. Ngayon ay Martes, tama ko? Ngayon ay 17 ng Marso. 18, mali na naman. Mali. Kamote. Oo nga pala, kahapon 17. Ngayon 18. Kasi kung 18 kahapon, 19 ngayon. Ganun yun eh. At ang ating oras ay ng umaga, Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayong lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Yan, mukhang buhay na buhay yung ugat sa iyong mga katawan ngayon na Manang Jubes. Expired lang. Alam mo, kanina nakikinig ako sa labas, hindi ako sang-ayon dun sa sinabi ni kasamang Dennis Antenor na ang susi sa kaligayahan ay yung makontento ka kung anong meron ka. Kung ang meron sa'yo ay meron kang kulani sa singit, paano ka makokontento roon? Kung almoranas ka, hindi ka makokontento. Masakit yun eh! May pigsa pa. Almoranas na sa tumbong, may pigsa pa, sabay. Lagot na. Paano ka makokontento roon? Ayun. O kaya meron kang bad breath. Gagamutin. Hindi ka makokontento Gagamutin ron. yun. Gagamutin. Kasi hindi na makokontento yun sa paligid mo eh. Ayun. Grabe ka talaga. Anyway, speaking of hindi makokontento, alam mo may mga grupo-grupo kami na yun na pag-uusapan lang naman Opo. na yung sa United Nations, kasi natutuwa ako doon sa sabi ng iba eh. Eto talaga, ewan ko, mapapailing ka na lang na hindi sana nakulong daw o inaresto si Pangulong Duterte kung naging mabait lamang siya kay BBM. Teka muna, kailan ba naging... Salbahe. Hindi, Ano? hindi. Kailan ba naging depende sa okay. pagiging mabait mo sa presidente yung pagpapatupad ng batas? Ayun. Hindi ba ang batas ay batas? Opo. Di parang inamin na rin nung nagsabi noon na kaya pinakulong siya kasi Hindi siya kakampi. galit siya o hindi siya kakampi o di kinonfirm niya na di bengansa lang yun. Ayun. Di ba? Yun ang mga tirada minsan eh. Meron pa naman. Magkamali lang. Mabait ako sa presidente. Hindi ako pwedeng ipakulong. Kung nagkasala, ipakukulong. Kung hindi dapat ikulong, kahit salbahe ka sa presidente, kay mabait ka sa presidente, hindi ka dapat ikulong. At may batas eh, di ba? Diniscuss na nga natin yun. Opo. Kaya nga nag-resign eh. Hayaan mo na siyang mag-resign. Hindi naman yun ang bigger picture eh. Ay, di ba? Si General Torre ay isang pawn. Aha. Torre pero pawn, di ba? Di ba sa chess ang Torre, yung rook. Marami pero sila. pawn. Hindi, ibig sabihin, ano lang yan eh. Following orders lang yan. At siguro na-realize niya na may problema. At may problema. Attorney, bait mo kay Torre Hindi, at naiintindihan ko yan. Sige na nga. Kasi galing din ako sa gobyerno. Pag inutos sa'yo, as a good soldier, you must obey. Diba? Sabi nga doon sa Charge of the Light Brigade, Opo. theirs is not to reason why. Theirs is just to do and die. Bakit may adlib siya, attorney? May adlib siya. Hihilahin ko yan. Hindi naman kasama yun sa order. Alam mo, nasa sa kanya na yun. Alam mo, ang magdadala naman lahat niya ay ikaw eh. Hindi Yun naman lang. ibang tao. Oh, Kung gano'n ang sige. ugali mo, hayaan mo na. Kasi hindi ang may kasalanan talaga rito, katulad ng sinabi ko kahapon, ay yung commander-in-chief. Ayun. Pero nandyan na yan. May mga legal remedies naman kasi may mga gusto magdemanda, may mga Opo. lumalapit sa akin. Eto, yun nga, napag-uusapan lang namin, sinusuri namin ano ba yung mga sinasabing crimes against humanity. Kasi alam mo, sira talaga ang ulo nitong mga sinasabi natin, yung mga leftist. Na sovereignty, tayo ay dapat may kasarinlan, hindi tayo sumusunod sa mga banyaga, no to US imperialism, di ba? Pagkatapos Ginawa. nung himasok yung taga-ibang bansa rito, tuwan-tuwa sila. Di mga sirang ulo. Nakalimutan nila, attorney. Wala yung mga yan. Kasi, alam mo, yung mga yan, hindi naman totoong, yung sina Teddy Casino,
yan para sa mga masa. O bakit? Elitista yan eh. Sa Lasal nag-aaral yung mga anak niyan eh. O pa-English yung mga anak niyan. May mga cookies pa, may mga camping pa. Pinagluloko tayo niyan. Sino yun? Yung cute na... Ano yun? Yung cute na... talaga? Hindi, cute siya eh. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung cute na, yung kanyang pwesto ngayon ay na kay Raul Manuel. Na si Raul Manuel Kabataan. cute din eh. Di ba kabataan? Oo, cute din si Raul Manuel. Yun, yung dating sa kabataan. Sino yun? Hanapin mo nga. Matanda na ako. Yung cute, yung babae. Ay. Si Raul Manuel, cute din naman. Nakakata-cute. Oo. Na-distract si Wenner. Walang sound effects eh. Lagot. Walang sound effects yung punchline ko eh. Yun na. Anyway, wala yan eh. Mga ipokrito yan. Yung mga yan, namamatay yung mga estudyante, nagre-recruit sila ng mga estudyante para makipagpatay sa mga sundalo. Sila, pabaka-bakasyon sa Europa, yung Opo. kapatid nila nag-aaral sa Europa. Yun ano ba yun? Yung may bigote, anong pangalan nun? Yung mukhang kontrabida sa pelikula. Sino yun? Sarate. O, sa abroad nag-aaral ang anak nun. Galing. Makatapos, makamasa, pinagluluko tayo ng mga yan eh. Anyway, eto pa, pinagluluko tayo. Yung sinasabi nilang crimes against humanity, may problema dyan. Dyan yung nakikita kung dapat talaga na tayo ay nag-withdraw sa Rome Statute kasi talagang ang daming criticism dyan sa ICC. Ito ay ginagagamit kasi sa politika. At ang dami na nagsasabing na we-weaponize yung ICC laban sa mga tao na pinupolitika. Okay, ito mo to ha. Kung babasahin nyo yung Rome Statute, ha? Ito ang sinasabing crimes against humanity. Ha? Okay. At para maintindihan ng mga tao ng bayan, ay ating isasalin sa wikang Pilipino. Kasi hindi naman lahat abogado. Take it away. Oo, kami lang namang nagpumasasabar ang abogado at si honorary from Google University, si Dan Fernandez. Yan, Magpasalamat ka sa akin, Dan. Nangungulelan ka na sa survey. Pinapasikat mo Binabanggit ko pangalan mo, sumisikat ka. At least naaalala ka ng mga tao. But for the wrong reason. So, eto. Ang requirements. Article 7 Paragraph 1 ng Rome Statute, ito yung charter ng ICC. Opo. A widespread or systematic attack against a civilian population. Malawakan at sistematikong pag-atake sa isang populasyon, sa buong populasyon. Hindi lamang sa pinili Sa ng mga isang tao. lang. Okay. A state or organizational policy directing the attack. Merong polisiya, opisyal na policy ang estado na isang partikular na segment ng population o isang buong populasyon. Halimbawa, isang religious group o tribo. Opo. O acts such as murder, extermination, or torture. Pagpatay, pagpuksa, yung pagpapahirap, torture. Ito yung mga example, yung sa Darfur, yung Rwandan genocide. Sa Rwanda, yung gobyerno pinagpapapatay yung miyembro ng isang tribo dahil lamang sila ay miyembro ng tribong yon. Alam natin yan, di ba? Grabe Yung tribo pala na yon. Whether ikaw ay may kasalanan o wala, basta ikaw ay miyembro ng tribo na yon, Yari ka. papatayin ka. Ang pinakamagandang example na makakarelate ng lahat doon ng panahon ng Germany. Opo. Di ba? Basta ikaw ay Hudyo. Okay. Kaya may kasalanan ka o wala, ikaw ay pinapadala sa mga kulungan at doon ka namamatay ng gutom sa pagpapahirap, forced labor, etc. Dahil ikaw lamang ay Hudyo o miyembro ng tribo. O sa Malaysia, natatandaan nyo, nagkaroon ng parang hate crimes sa mga Chinese. Mga Chinese ka. Basta Chinese ka. Binubugbog ka, pinapatay ka. Pero wala namang state policy na nakita. In fact, pinigil ng state. Yan. Ganun po yan. Dahil ikaw ay miyembro lamang ng isang relihiyon o isang ethnic group. Yun po ang crimes against humanity. Ito, ano bang tinarget ni Pangulong Duterte? Siya ba ay nag-target sa'yo dahil ikaw ay Muslim?
Hindi po. Dahil ikaw ay Katoliko? Hindi rin. Dahil ikaw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi rin. Dahil ikaw ay Jehovah's Witness? Hindi rin. Ang kanyang ginawang policy is laban sa droga. Ayan. Which is a legitimate state policy sapagkat krimen po ang droga. Meron tayong mga batas na nagbabawal sa droga. Hindi lamang sa possession, yung pagkakaroon mo, hawak mo ang droga. Hindi lamang sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa pagbebenta, trafficking ng droga. Opo. Tinarget niya yung mga individual, yung mga crime lords, yung mga pusher. Yun ang tinarget. O yung Tama. tukhang. Hindi naman pagpatay yung tukhang eh. Pagkatok lang yun. Pagkatok lang yun eh. Yes. Kumusta kayo dyan? Baka naman wag ka, Opo. 'di ba? O paalala lang yun. Yung mga namatay na A chance. sinasabi nila. 'Di ba sinabi nanlaban? Aha. 'Di ba sinabi nanlaban? Totoo po yun. Nanlaban talaga. Na sinasabi nila, gawa-gawa lang. Patunayan nyo na gawa-gawa lang in a court of law. Katulad ng nangyari kay Kian, napatunayan na hindi pala talagang drug pusher. Nakulong yung mga pulis. Ngayon, hindi natin siyempre may iwasan. Paminsan-minsan may nag-aabusong mga pulis. May casualty. Pero yung ganong abuso, isolated incidents of abuse. Yes. Yan po ay hindi state policy. Humanap kayo ng state policy. Yung nakuha nila sa Quadcom na isang testigo, hindi sufisyente yun. Because these are crimes. This must be proven beyond reasonable doubt. Katulad yan sa Mexico. Sa Mexico, nagka-anti-crime drive doon. Yung Pangulo ng Mexico. Yung si President Calderon. Felipe Calderon. Ginaya niya tayo? Hindi. naman. Una pa yun. Nauna pa sila. Kasi talagang noon, under pressure from the US. Kasi, di ba, ang US shares a border with Mexico. Tatawid ka lang sa Rio Grande. Opo. Nasa Mexico ka na. Tatawid ka pabalik, nasa Amerika ka na. Kaya ang daming illegal immigrants na Mexican tumatawid. Di ba, may mga tinatawag parang yung mga parang escort. Opo. Tumutulong silang mag-immigrate. Yun ang mga galit na galit si Trump. Binabayaran ko Binabayaran para makatulong na illegal immigrants. Makatabi. Okay. Nagalit ang Amerika na pressure ang Mexican government. Ang mga droga rito sa Amerika, nasisira ang buhay ng mga Amerikano dahil sa mga droga galing sa Mexico. Ayun. Na yung iba naman, galing naman sa Colombia. Okay. Ilan ang patay doon? Documented 120,000. Dahil nag-crackdown talaga ang gobyerno sa mga drug lords. It's true. Bakit hindi dinidemanda si Felipe Calderon? Ba't hindi dinidemanda sa ICC? Dahil lehitimo pong adhikain ng isang estado na puksain ang droga sapagkat ang droga ay masama. Yes. Meron ba nagsasabi rito na hindi masama ang droga? Yan, si Thaksin Shinawatra sa Thailand, nagsagawa din yan ng malakihang anti-drug campaign. Opo. 10,000 at ang namatay or more. Bakit hindi idinimanda sa ICC? Iyan ang mga sinasabi natin kasi lahat ng estado ay may legitimate na power na puksain ang kriminalidad. Kung may namamatay, ganun po talaga. Sindikato yan May casualty talaga. anak ng pating naman kasi itong mga bleeding hearts liberals. Sino ba yung kalaban? Ang kalaban mo ba mga Jane Walker? O yung nagtitinda ng SIM card na illegal? Drugs. Bilyon-bilyong piso ang nakasalalay dito sa drugs. May mga kartel dito, may mga sindikato, armado. Tapos, imposibleng walang mamatay kasi although tinatry naman na walang mamatay, imposibleng walang mamatay, naglalaban Pero attorney, paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga ang sinasabi ni inosente. Cathy Binag. Yung maganda yung puntos ni Cathy Binag, bukod sa maganda si Cathy Binag. Yes. Namin to napaka-cute. Okay. Sabi niya, yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords, maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Maging addict. Yung naging biktima ng addict,
Yun nga po. ginahasa, pinatay, ninakawan, di ba? Sinaksak. Opo. Hindi nila choice yun. Biktima sila, ayaw nila yon. Correct. To put it in another way, alam mo, nung 6 years ako nagtrabaho kay Mayor Lim, Opo. anti-drug din yan. Actually, yan ang orig na Dirty Harry. Sabi, hindi naman napatunayan, na yung mga napapatay daw ng mga drug pusher sa Maynila na sinasabit sa poste na may karatula, drug pusher ako, wag tularan. Si Mayor Lim daw may gawa nun. Pero hindi napapatunayan. Walang nakakakita. Pero pag siya ay tinutuligsa, oy, violation ng human rights yan, yung ginawa namin. Yung pag may na-aresto na pusher, yung bahay nilalagyan namin ng spray paint. Warning, a drug pusher lives here. Kayo pala yun. Criminal case number. Oo, kami yun eh. Dinimanda kami nitong mga bleeding hearts liberals, yung mga iniiyakan yung mga kriminal, hindi iniiyakan yung mga biktima. Ganyan yung mga kabataan, akbayan, lahat iniiyakan yan yung mga kriminal. Hate campaign. Yung mga biktima, hindi nila iniiyakan. Iniiyakan nila. Yung mga kriminal, yung mga sundalo na napapatay ng NPA, mga pulis na napapatay ng NPA, may mga pamilya, hindi nila iniiyakan yun. Wala silang pakialam doon. Kasi Opo. Franz Castro, That's true. diba? Child abuse, yung mga minor ni-recruit, hindi nila iniiyakan yung mga pamilya noon. Iniiyakan nila yung mga pumapatay sa pulis. Yan ang style noon. Yan ang mga kakampi ng kasalukuyang gobyerno. Diyan pa lang makikita mo na yung moral bankruptcy ng ating pamahalaan. Sabi ni Mayor Lim, human rights kayo ng human rights. Sabi niya ron sa mga nagdidibanda sa kanya. Paano yung human wrongs na nangyari, na ginawa doon sa mga biktima? Hindi nyo naisip yon? Correct. Balanse, hindi pwedeng puro human rights. In fact, yung brother ko po, napatay ng addict. My Ito brother itself. ito pang isang kasiraan ng ulo na argumento. Yang si Linda Humilia Abalos. Sabi ba naman, iniisip nyo yung due process rights, constitutional rights ni Duterte. Paano yung constitutional rights yung napatay? Ganun ba? So pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao, hindi nagagalagin ng karapatan mo. Ganun ba ang isang civilized society? Anak ng pating talaga. Alam mo, pagka ganyan ang mentalidad, hindi mo malaman kung matalino o baliw eh. Patras. Hindi mo ginagala ako. Di tama yung sinasabi. Di kung yun ang reason, di tama lang na pagpapatay yung mga drug addict without due process. Kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Ganun bang society? Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabagin mo na rin ang karapatan ko? Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, kapag... Alam mo, marami dito sa Pilipinas, akala mo matalino, pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay. Pero attorney, kapag congressman na, hindi na makukulong dahil kahit convicted siya, ganun ba dito? Ay, hindi. Yun naman kay Castro, may apila pa naman. Pero convicted siya. Yan ang sinasabi ko, double standard. Eto convicted, nasa kongreso dahil kakampi nila. Si Teves, akusado pa lang, wala pang conviction, pinatalsik nila. Anong kasalanan? Nagsayaw daw na naka-shorts at saka nakasando. Kasalanan ba yun? Maganda naman ang katawan ng tao, buff na buff eh. Baka naiingit yung mga ibang tao kasi puro mga butod sila eh. Ayun ba yun? Ay, nako. Ang lalaki ng tsarila eh, di ba? Ay, nako naman, buhay ito. Anyway, marami tayong mga problema sa bansa natin, attorney. Kailangan baguhin mo. Hindi mo mababago lahat. Ang mangyayari kasi dito, napakasama nitong ginagawa nila. Na anti-drug campaign, gagawin mong crimes against humanity. Alam mong psychological effect dito, baka hindi nila nalalaman. Ang psychological effect nito ay matatakot na yung mga law enforcement authorities na magpatupad ng mga batas laban sa droga, lalo na kung medyo may enkwentro at baka patay sila. Pababayaan na nila eh. Bakit? Baka ma-crimes against humanity. Oh my God. Tayo. Okay. Eto sample Kaya sabi ko, wala namang problema sa atin. Pangalang Marcos naman ang nakataya rito. If he's going to become as notorious as Aquino, problema niya yan. Dala ng mga anak at apo niya yung Marcos na pangalan Kita mo anong nangyari sa Dingbaxia. Bakit ang daming ayaw magpabakuna ngayon?
para sa dengue dahil natakot sa Dengvaxia, ang daming namatay. Opo, the result is wrong. Oh, yung mga akusado diyan nandyan sa Kongreso. Oh, 'di ba? Nandyan, namamayagpag. Ganon din po ang nangyari dito. Kasalanan ni Aquino kung bakit ayaw magpabakuna ang mga tao. Ngayon, kung ayaw nang magpatupad ng pulis ng mga anti-drug campaign, ay kasalanan ni Marcos Jr. kasi tinakot niya, baka ako ay maging maakusa ng crimes against humanity kung ako ay papatay ng drug pusher dahil manlaban. Sapagkat napakaingay ng mga tao, yung noisy minority na sinasabing, basta may napatay na drug pusher, hindi nanlaban yan. Execution yan. Ayun, sige. Alam nyo, na ligtas na sana tayo sa pagiging narco state kung may continuity lamang si Pangulong Marcos. Totoo. Pero ngunit, katulad ng sabi ko, bago tayo mag-break, yan ay siya ang magdadala. Dadalhin ang apo niya. Ayos na sana ang pangalang Marcos. Ngayon, Oo yan. nga, sayang. Isusumpa ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. Sayang. For a long, long time. At sa notang yan mga kasama ay tayo ay magbabalik pagkatapos ng mga commercial information at advertisements sa paalalahan ng yes, breaking news back at this moment just in at kung ano-ano pang katsurbahan ating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yaba! yes, yo, Topa Show! Yes, yo, Topa Show! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama, magandang umaga pong muli. Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras na alas 11:35 ng umaga. Attorney Ferdy Topacio. At Juvie de At Guzman. narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na pinamaghato. Panalo. Okay. Ayan. Sige, sir. Manang Jubes, ikaw muna. Okay. Ladies first. Sabi ni Katirso Peralta, when we submit ourselves to God, we allow our faith to be bigger than our emotions. Yan, He tama will naman. never lead us to distraction. Well, sometimes she can distract you, but stay safe and be well po. Yan ang sabi niya. At syempre, ang sabi po ni Brad, ay Kuya Rico, salamat po sa inyo. Yung mga Tita Mahal Amor, pinagpala daw po na makilala kahit sa online lang ang isang attorney for dito pa. Ay, maraming salamat po. Opo, nagpapasalamat daw sila sa akin dahil daw sa akin nakilala daw nila kayo online lang. Okay, at sabi ni Rodolfo Valdez Ordonio, dati po siyang Philippine Constabulary. Mabuhay po kayo, sir. PC. Yes. Oh, mahabang PC niyan. Mahaba po. Oo. Michael Dalara, thank you. Team Quezon City. Mike, My Voice Group. Veronica Estrada Lim, naloko mo ako. Sabi niya, naloko niya ako. Akala ko totoong may boyfriend na siya, wala pala. Ikaw talaga. Ano yun? May sabi niya, ikakasal siya, hindi naman pala totoo. Talagang daming fake news. Ernesto Saturnino, Linda Dacanay, at syempre, lahat po ng mga pamunuan ng ALC Group of Company. Naalala ko yung kanta ni Haji. Girl, ikakasal ka nga ba? Ay, balita ko may sakit si Mr. Haji Alejandro. So, get well soon. Idol Oo nga, Haji. no? Oh, Maganda- idolo ko maganda yan eh. boses nun. Ano yan eh? Yung kilabot ng mga kolehiyala. Ayan. Di ba yun ang bansa? Opo. Oh. Mabuhay Nauna siya. ka, Sir Nauna Haji. siya sa Mr. Sex Appeal. Mas bata. Okay, anyway, ang ating mga YouTuber, si Flash Express, Morning Jew, good morning din. Sabi ni Morning Jude po. Villa del Rey, sa drugstore na lang sila bumili para regala. Yan, sabi ni Ayun na. Romeo Perosa, wag daw sanang dayain, ay maghahalo ang balat sa tinalupan. Peter Yun. Anthony Aquino, opo, tama yan, attorney, God bless po sa inyo. Mr. Chinito, dito sa Bulacan, talamak ang droga. Gilid-gilid nagsasensyon. Sabi ni Ria Sung, konsensyon mo na yan. Tore, Aldwin Obod, hindi masama ang drug, sabi ni Marcos. Naku, hindi naman po niya sinabi. Wala naman pong ganung sinabi. Jude, eto, Eduardo Capa. Hindi, tinatanong yung si Manuel. May nagsabi rito to, si Auntie, yan. Nandito rin, Neps Drox, Kim Reyes, Lods Attorney Topacio, Guhiting Antonio Goods,
Mind of Shinigami, yehey daw, sabi sa atin. Sabi ni Click Click, nasa ICC na si Digong, doon na niya patunayan na wala siyang kasalanan. Click Click. Opo. Kay Dan Fernandez mo yata nakuha yung idea na yung akusado ang kailangan magpatunay na siya'y walang kasalanan. Mali po, baliktad. Yung nag-aakusa sa kanya, yung state o yung ICC o yung prosecutor ang dapat siya ay patunayang may kasalanan kasi lahat po ay presumed innocent, hindi lamang sa ating konstitusyon, sa Universal Declaration of Human Rights at sa kayong UN Declaration of Political and Civil Rights. Oh, yeah. Nasa Google din po yun, Sir Click Click. Diosel Ross, sa lagay na yan, pulis na lang magpapabarel para di makasuhan. Huwag naman, no? Boyat Teging, ano dyan, Atty. Di bahuhusgahan ng taong bayan ng administrasyon. Sa taong bayan pong lahat yan. Nasa kamay nating lahat yan. Because we are the sovereign. Tayo po ang makapangyarihan. We are the single, indivisible particle of sovereignty. Sabi ni Malu Ancheta, ang ganda sinabi ni Cathy Binag. Sabi ni Oliver Elemen, kasumpa-sumpa talaga. June Guerrero, Idol, Attorney Topacio, nandito rin si Cesar Moscoso. Sabi ni Fernando, tama, pababayaan na lang talaga nila. Nasahod na sila ng tama, doble sa casino. Tama. Kaya May Valdez, maiiyak talaga kami kasi mahal na mahal namin si Digong. Yan. Oh, Teka muna, yeah. ha? Nawala bigla itong ating yan. Okay. Robin Arthur. Palad, ingat po kayo. Sabi niya, Mabuhay po. Prisco Konkon, pa-shout out po si Tatay Duterte para si Jesucristo dinala sa krus para ilagsang. Yan, oo nga naman. Sabi nga Musikerong Panday, DWIC, saka DCRJ. Sabi ni Victor Tadeo, haba ng hininga ni Atty. May ibang bagay pa kung mahaba tayo. Ferdinand Mendoza, Attorney, tama po ba na walang judicial authority ang DOJ? Wala po. Quasi-judicial sa pagde-decide ng probable cause. Ayan. Yan, okay. Peter Antonio, magandang tanghali po, sabi niya. Nayan 14, good morning. Good morning din po. Morning, good. Yan, okay. Dapat si Marcos ang i-impeach. Paano may impeach yan? Hawak na sa ilong yung karamihan ng mga kongresista. Dahil sa mga akap-akap na yan. Oh, yeah. Auro, itong si Click Click, pare, wag ka dito sa live chat, pumunta ka rito, magdemanda tayo. Magdebate tayo rito, kung ano-anong sinasabi mo. Di ba? Yan. Para harapan. Gusto mo makipagdebate, punta ka rito, inaanyayahan ka namin. Welcome. Welcome. Everyone is welcome here. Rene Lobaton, comment, attorney, regarding sa pagtanggi ni Soldier sa official ni BBM. Mamaya, talakayin natin yan sa pagkatapos ng ating break. Romel Lopez, good morning! Sabi niya, Marish G watching from Hong Kong. Yan, okay. Sabi ni Ed, shoutout sa mga Pilipinong nagtitiwala kay FRRD na walang kasalanan. Alejandro Pataghan, attorney, hawak nila ang baril. Ano ang panabla natin? Siguro naman, when push comes to shove, matatauhan yung mga tao. Hindi naman siguro babaril yan ng mga unarmed na demonstrators. Sabi ni Drew Cruda, mabuhay po kayo, Sir Topacio, watching from Bahrain. Kulasisi si General Malbira nagsabing hindi masama ang droga. Hindi naman sinabing direkta, medyo kengkoy lang ang pagkasabi na yan daw ay bahagi ng buhay kasi ginagamit daw sa paghahanap buhay. Mali naman yun. Mali naman talaga. Alam nyo, yan ang sinasabi ko, Manang Jobs. Pwede pala yun? May mga ganyang mensahe na subliminally parang nanonormalize ang droga. Unang-una, sinasabi ni Marbil, Hanap kasama buhay. yan ang buhay. Hindi lahat ng gumagamit ng droga ay kriminal. Diyos ko po, Aray alam po. nyo, nasa batas po yan na pagka ikaw ay gumamit ng ganitong klaseng mga drugs at ikaw ay walang prescription, illegal possession of drugs yan. Tama. Oo. Paano? Shabu, gumamit ka ng shabu, hindi ka kriminal? Minilalabag kang batas Lahat ng lumalabag ng batas ay kriminal. Ano man ang mentalidad kasi talagang masisira uno mo rin sa gobyernong ito Babago. Number 2, Oo, tama. yung si Mabilog, Oo binigyan ng pardon. Wow. Patay. Anak ng teteng, bago yung mga kaso kay Garin, pinadismiss ng DOJ. Anong mensahe nito? Basta kakampi ka ng administrasyon. Kahit anong kasalanan mo, okay ka. lang. Tama bang mensahe yan? Kahit droga ang kasalanan mo. Kapag ikaw ay kampi ng administrasyon, baliwala yan. Anong mensahe niyan sa mga pulis? Tingnan muna natin bago natin tablahin yan. Baka kakampi ng administrasyon yan, tayo pang mapahamak. O, di ba? Maria Josep. Yan
mga mensahe niyan. Subliminally, kung hindi man direkta, unti-unting pumapasok sa utak ng ating mga kababayan. Eto naman palang gobyernong ito ay hindi masyadong mahigpit sa droga. Magdroga na tayo. Mag-push na tayo. Total, takot na yung mga pulis ngayon eh. Patay tayo. Ino mo kung sino pa yung lumaban sa droga, yung pa inaresto ng pulis, si PRRD. Yung inaakusa, naaakwit. Si De Lima, naakwit on narco-trafficking, bilibid drug trade, naakwit sa ilalim ni Pangulong Marcos. At ang unang pinasalamatan ni De Lima ay si Marcos, hindi yung hukuman, hindi yung abogado niya. Ito mong subliminal message niya, no? Ano mangyayari? Yung sinasabi lang, magiging narco state tayo. Alam nyo, pag gaganyan, kanya-kanya na lang depensa. May right to self-defense na naman tayo. Mag-armahan na lang natin ang sarili natin. Mylene, salute ako sa inyo, Atty. Topacio Mocha Princess, katulad ng nakaupo sa... Hindi naman. Prueba yun. Si Romualdez may karisma ng isang bote ng Magnolia chocolate na walang laman, kaya impeachment ni Sara ang pag-asa. Hindi naman ganun. Karisma naman siya. He has all the charisma of a used tissue paper. Ay. Tama, Tony. Sabi ni Eric Batusay, tama ka, Tony Topacio. Salamat po sa mga paglilinaw na ginagawa niyo. Sabi ni Marco Miguel Cecilio Tansingco. At pasensya na po kayo. Ay wala na tayong oras. Batiin na lang natin sina Michael Guy, Rolly Mende Tomas, Cathy Palamos, Ryan ang Atty. Raul Dito, para si Alex Chua, Alex Cruz, si Willie King, William Gatchalian, Andrew Tan, si Katirsa, nabati na natin, Kachek Talay. Yan. At sa notang yung mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos mga kumansyon, information, victorious, pagkatapos paalala, hanap tayo sa news page, breaking news, at nakalimutan ko. Basta, 1, 2, 3. Ang oras, alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yema! Yes, yes, yo, Topacio! Yes, yes, yo, Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio! Yeah, mga kasama! Magandang umaga pong mulit nagbabalik ang Yes, yes, yo, Topacio. Ating oras! Alas 11:48 ng Umaga! Atty. Ferdy Topacio! Kasama si Miss Juvie de Guzman. Ayan, atin lamang ihabol itong mga to. Sige po, out of sige respect to them. Si Junior Tirona, galing from Cavite City. Ang mga kamag-anak ko itong mga Tirona. Robilin Palad, mabuhay daw tayong dalawa. Salamat Sabi ni po. Boy Colasito, Atty. Pwede ka ba wag muna mag-absent? Kailangan ng mga tao Minsan po hindi maiwasan Pasensya na po. Morning do, Atty. Topacio, smart and witty. Totoo daw sinasabi natin. Sabi ni Albert Dula, watching from Opo. Jeddah, si Ramel Luces. Yahoy. Sabi ni Tex Atlas Torre Palma, kung may El Chapo sa Netflix, dapat may Duterte tayo. Yan, okay. PCC, ang kaibahan ni Judas kay BBM, si Judas binenta si Jesucristo. Samantalang si BBM, all expenses. Hindi naman kayo naman, all expenses. Wow. Kayo naman, Tuntun. Do you think EDSA People Power 3 is in the offing? Uy, baka nakakalimutan nila yung EDSA Tres. Nagkaroon ng EDSA Tres, pilit na binubura sa ating history. Natatandaan niyo yun? Opo. Yung EDSA Tres, yung spontaneous, walang yung panahon to ni Walang tigil. Gloria Macapagal Arroyo. Yes. Na nagkaroon ng napakarami, 1 milyong tao sa EDSA dahil inapi si dating Pangulong Erap. Baka nakakalimutan ito ng mga tao sa Nakalimutan Malacanang. niya. Spontaneous po yun, walang leader yun. Baka tapos, di ba, nagkaroon ng sumugod sa Malacanang, may mga namatay. Yan. Sana yung wag nang maulit yun. Peaceful Pero yun, peaceful. pero kaya lang talagang marami pong galit hindi lang alam ng mga tao ang mga nangyayari on the street, yung bukot ng mga pangkaraniwang taong bayan. Opo. Mel Caserna watching from Israel. Yan. Sabi ni Alexander Dulay, may buhay ka po kayo, attorney. Anyway, may naghihiling dito. Ano daw ibig sabihin na yung Solicitor General ay ayaw o tumanggi na idepensa ang gobyerno doon sa Korte Suprema. Alam niyo po kasi, ang Solicitor General sa batas ay siya ang law office ng gobyerno. Hindi po DOJ. Ang DOJ, ang executive function ng DOJ ay mag-prosecute ng krimen. Pero pag ang dinidemanda ay ang state, ang republic, o any of its high officials regarding
the legality, validity, constitutionality of an executive function, Opo. Solicitor General ang kanilang abogado. Ang Office of the Solicitor General ang law office ng gobyerno. Oh. Ngunit, nakalagay din po sa administrative code na ang Solicitor General ay independent. Ibig sabihin, pwede kaya po pala. siyang kumuha ng isang stand, isang posisyon. Pwede niyang tindigan ng isang bagay na salungat sa stand ng gobyerno. Kaya po, merong mga criminal cases na inaapila. Kapag ang isang criminal case po ay inapila Opo. sa Korte Suprema, inapila, ang lumalabas pong nagtatanggol, halimbawa na-convict, halimbawa si Franz Castro na-convict, nag-apila Opo. siya. Opo. Solicitor General po ang nagko-comment. At minsan po, lalo na sa Supreme Court, pag medyo controversial, nagko-comment ang Solicitor General na kontra sa okay. stand ng prosecution. 'Di ba dapat ang gobyerno, ang role niya ay mag-prosecute. Opo. Sasabihin niya, ito may kasalanan. Pag inapila yan, igigit nila na may kasalanan. Minsan ang Solicitor General nagko-comment, sa tingin po namin, yung taong yan, yung akusadong yan, ay walang kasalanan at dapat ma-acquit. Ayun. Ganon yun. Pwede Independent, pwede. Ayan. Kaya yung mga nagsasabing bakit ganon si Solicitor Sol General Guevara, hindi nyo po nauunawaan. O Ganyan, baka ano. nag-google na naman kayo ng batas. Ganon po talaga ang batas. Kaya ano't punta kayo sa Laguna, paliliwanag sa inyo ni Dan Fernandez. Speaking of Dan Fernandez, si Dan Fer ha, yung tapon, laki na ha. Laki na ni Dan Fer. Gano'n nakalaki? Malaki na, ang lakas tumalon kasi half-breed yun eh. Malakas Aspin kumain. yun eh. Hindi, Aspin yun at saka Pomeranian eh. Opo. Mm. Ayos. Ay si Dan Fer. Kaya yung Pinangalan mo sinasabi pala. nyo na bakit gano'n ang Solicitor General, kung hindi niya pwedeng tulungan ng gobyerno, yung mga makagobyerno, Opo. kung hindi niya kayang pagtanggol ng gobyerno, dapat mag-resign siya. Hindi po gano'n yun. Ha? Please educate yourselves bago kayo magsalita. Gano'n po talaga ang role ng Solicitor General. Lalo na kung naghayag na siya ng stand na walang jurisdiction ng ICC, paano mo sasabihin ngayon na may ipagtatanggol mo na may jurisdiction? Opo. Ayun. Kaya nag-decline siya. Okay. Kesa naman, nag-appear siya roon, sinabi niya, wala talagang jurisdiction ng Supreme Court. Ang ICC, ICC. sorry. Ang International Criminal Court. O, di ba? Wala na Okay. magagawa. Anyway, dumako na muna tayo at meron dito tayong panauhin na Opo. matagal nang wala sa atin. Walang iba kundi si Miss Silvana Garcia. Palakpakan natin. Hi, Judy. We miss you. Hi po, Torto Passion and Ma'am Juvie. Hello po. O, ano bang balita sa'yo? Anong latest from Pag-asa? Ano po, nag-aantay pa po ng mga projects po. Eto ba? Isingit lang natin si Jeannie Bautista. Sabi niya, buongiorno a tutti. Ha? Good morning to all daw. Ha? Europe. Watching from Bologna, Italy. Bene, Bologna. molto bene. Grazie, yeah. paisano. Yan ang maganda. Marami kayo alam. Okay, anyway. Let's get to the point. Ano bang kakantahin mo ngayon? Memories po by Maroon 5. Sinong pangalan? Maroon 5. Maroon 5. Oh, sige. Tunghayan po natin ang Memories by Maroon 5 version ni Miss Silvana Garcia. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back you. There's a time that I remember when I didn't know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, but everything gon' be alright. Go raise a glass and say, here's to the ones that we got.
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the Sabi niya memories parating na. of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories. The memories bring back you. Do 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 do. Memories bring back you. Alright, Miss Silvana Garcia, mga kasama. Yan, napakaganda. At next time, pag nag-guest ka rito, mag-guest ka na dito regularly, baka pwede mong banatan kami ng isang Ariana Grande. Pwede ba? Okay, at balikan natin. Hindi dahil wala tayong topic kasi nakakahiya. Dami po talagang nagte-text sa atin, si 6988 Kid. May kilala doon siyang ganyan. Google Law School. Di ba? Ang dami po niyan sa Quadcom. Google Law School. Marshmallow, ang galing mo, Tony Topacio. Sabi ni Juan de la Cruz, pag-asa daw ako ng Pilipinas. Nako, wag na. Hindi nyo mabubura sa kasaysayan ng Pilipinas ang EDSA 3. Tama po yun. Hindi, kasi kinakalimutan nila parang hindi nangyari. Pero spontaneous po yun na talagang masang Pilipino po yun. Okay. Eric Lamata watching from Singapore. Mabuhay kayo. Yes, yo, Topacio. Ang dami talagang... Okay, ibatiin pa natin itong mga iba. Ito, si Asarcon Job. Love, love, love daw. Yan. Attorney Marvin Rante. At tinatanong ni Eric, ba't usay sana may music? Attorney Topacio, hindi po pwede kasi baka copyright infringement po kami. Ayun. Mahigpit po ang Facebook dyan. Mayroon silang AI Tsaka na YouTube. nade-detect. Yun nga eh. Oo. Dapat Hindi, original. nagsayawan na kami ni... Kung hindi lang ganun, nga, may masaya eh. dance number sana kami ni Joby dito ng Apete. Apete eh. Apete. Kasi po yeah. madadaan tayo sa Facebook eh. Anyway, Mapapagbawalan tayo. ano na, malapit na tayong magbigay daan Yes. sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Sino bang Balitang yeah. Bayan? Si ang Another hunk. another hunk na buo na ngayon. Buo na. Nabuo na. Hindi na nasira. Hindi na. Nabuo. Walang iba. Kundi ang nabuong Drew Nasino. Oh, yeah. Kaya dahil po dyan, hanggang bukas po, eto po si Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal Topacio. Oh, At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Yan, at nagpapasalamat din kami. Welcome back, Miss Silvana Garcia. Kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susupil ng inyong pagnanasa. Oh, Kikitil yeah. sa iyong kasalanan. Oh, At yeah. hindi mo sa iyong kaisipan na wag maki-appeal. Oh, yeah. Yeba! Yes, yes, yo, Topacio! Babay again. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo, Topacio!